Welcome back mga kaibigan. May bago naman tayong topic, ang interior light system ng sasakyan. Pag-usapan natin kung paano ito gumagana, lalo na sa basic operation. Hindi muna natin isasama ang troubleshooting para mas madali ninyo maintindihan. May disclaimer po tayo na sa screen, please read na lang po. Simulan na natin. Ito ang battery ay isang 12 volt DC na nagsusupply ng initial voltage sa starter motor at mga control module tulad ng ECU at BCM. Nagbibigay ito ng stable system voltage habang naka-off ang engine. Kapag umandar ang makina, ang alternator ay nagcha-charge at nagpapanatili ng system voltage. Mahalaga ang tamang voltahe ng battery upang matiyak ang maayos na operasyon ng electronics at control system. Ito ang main fuse, 50 amperes to 120 amperes. Ito ang pangunahing proteksyon ng electrical system ng sasakyan. 30 amperes fuse ay isang overcurrent protection device na nagprotekta sa high current circuit ng sasakyan. 10 ampere fuse Dome 2 ay isang low current protection device na nakatalaga sa interior light circuit. Pinoprotektahan nito ang interior light at iba pang memory circuit ng BCM. Ang mga fuse na binabanggit ko ay maaring mag-iba-iba dahil ito ay nakadepende sa design at model ng sasakyan. Dito naman tayo sa interior light configuration. Ang interior light system ng sasakyan ay may dalawang pangunahing ilaw. Isa sa front interior light assembly na matatagpuan sa unahan ng cabin at isa naman ay sa rear interior light assembly nasa likuran ng bahagi. Ang dalawang ito ay nagbibigay ng sapat na ilaw sa loob ng sasakyan at kontrolado ng door switch at BCM. Ang door switch system, ang isang sasakyan maaring 2 doors, 3 doors, and 4 doors. Ngayon ang topic natin, 5 doors ang ating pag-usapan. Ibig sabihin mayroon itong 5 switch nakakabit sa body frame ng sasakyan. 1 driver side door switch, 2 front passenger door switch, 3 left rear door switch, 4 right rear door switch, 5 rear door or tailgate switch. Ang bawat pinto ay may kanyang-kanyang door switch na kakabit sa body frame. Ang door switch ay nagsisilbing input device. Nagmonitor kung ang door open or close. Kapag binuksan ang door, ang switch ay nagbibigay ng ground signal papunta sa BCM bilang door open input. Ito na ang bahagi ng interior light system. Punta naman tayo sa connection. Ang power supply ng interior light ay nagsisimula sa battery at nagbibigay ng positive at ground connection sa buong electrical system. Binabasa ito ng BCM upang i-activate ang interior light door switch at iba pang kaugnay ng system function. Battery terminal, dito nakakonek ang ground side, ay direkta nakakonek sa chassis ng sasakyan. Ito na ang koneksyon natin mula sa battery positive line. Ay dumadaan sa main fuse upang protektahan ang circuit mula sa overcurrent. Mula sa main fuse, ang kuryente ay dumadaloy sa 30 ampere fuse at 10 ampere fuse Dome 2. Mula sa fuse, ang positive supply voltage ay dumadaloy papunta sa dalawang terminal ng interior light bulb. Ito na ang koneksyon natin mula sa battery papunta dito sa interior light bulb positive line. Para sa pagpatuloy natin ng koneksyon papunta sa mga koneksyon dito at kumokontrol ng interior light system. Ito ang BCM ay isang electronics control module na kumokontrol at nagmamanage ng mga body electrical system ng sasakyan. Ang BCM ay may connector 1 at connector C at connector D. Balikan natin ang connector C ng body control module. Ito ay nakakonekta sa door at on signal line ng interior light switch at ang positive line mula sa 10 amperes Dome 2 fuse ay dito rin nakakonek. Habang ang connector 1 ay nakakonek sa ground line ng lahat na door switch para sa proper input monitoring ng BCM. Sa connector D, dito nakakonek ang 12 volt power supply ng BCM. Ang BCM ay connector C at connector D at connector 1 na binabanggit. Sa paliwanag na ito ay halimbawa lamang. Maaaring iba ang aktual na pangalan at designation ng mga konektor depende sa manufacturer at model
ng sasakyan. Ang paggamit ng mga pangalan nito ay para lang sa illustration purposes lamang. Ito ang microcontroller, ang pangunahing control unit sa loob ng module. Ito ang tumatanggap ng input signal, nagproproseso ng data at nagbibigay ng output command upang makontrol at iba't ibang electrical system ng sasakyan. Balik tayo sa interior light switch. Ang interior light switch, binubuo ito ng 3 terminal. 1 positive terminal, tumatanggap ng supply voltage. 2. Door terminal signal line, nagpapadala ng door status signal papunta sa body control module. 3. On terminal signal line, nagbibigay ng manual activation signal sa BCM upang paganahin ang interior light. Dito naman tayo sa connection ng interior light switch. Sa door terminal, ang signal line, ito ay nakakonect sa connector C, pin 2 ng BCM. Sa on terminal, ang signal line nakakonect sa pin 1 ng BCM. Dito naman tayo sa door switch connection. Simulan natin sa front passenger door switch. Ang ground line, ito ay nakakonect sa connector 1, pin 2 ng BCM. Ang ground line ng driver side door switch, ito rin nakakonect sa pin 1. Sa right door switch, ito ay nakakonect ang ground line sa pin 3. Ang ground line ng rear door o tailgate switch ay nakakonect sa pin 4. At sa left rear door switch, nakakonect ang ground line sa pin 5 ng BCM. At ito ang mga ground ng door switch. Ito naman nakakonect sa chassis ng sasakyan. Mula naman sa 10 amperes fuse down to, ang positive supply line ay dumadaan sa joint connection at direct nakakonect sa connector C, pin 3 ng BCM. Mula naman sa 30 ampere fuse, ang pangunahing power supply ay dumadaan sa joint connection, direct nakakonect sa BCM connector D, pin 1. Ito ay nagsisilbing main power supply ng BCM at iba't ibang electronics component. Balikan natin ang mga konektor ng body control module kung saan nakakonect ang iba't ibang electronics component. Layunin nito maunawaan natin ang daloy ng signal upang magkaroon tayo ng malinaw na konsepto kung paano ito gumagana ang body control module sa interior light system ng sasakyan. Sa connector C, pin 1 and pin 2 ng BCM, nakakonect ang output driver circuit. Base sa aking pananaliksik na binubuo ng mga component tulad ng MOSFET, gate resistor, pull-down resistor, at protection diode. Ang door and on mode ay parehong nagbibigay ng signal sa microcontroller at gumagamit ng mga component ng output driver circuit kabilang ang iisang MOSFET upang kontrolin ang ilaw ng interior light. Sa pin 3 ng BCM connector C, nakakonect ang internal power supply circuit ng BCM. Kino-convert ng voltage regulator ang 12 volt supply papunta sa 5 volt o 3.3 volt para sa microcontroller at iba pang internal circuit. Ang power na ito ay ginagamit para sa control logic at standby operation ng BCM. Dito sa connector D, pin 1 ng BCM, nakakonect ang internal protection at filtering circuit. Kino-convert ng voltage regulator ang 12 volt supply papunta sa 5 volt o 3.3 volt at ginagamit para kontrolin ang driver circuit at iba pang electronics component ng BCM para gamitin sa iba't ibang internal circuit. Sa connector 1 may 5 pin. Ang bawat pin nakakonect sa input conditioning circuit. Hindi lang ito isang component, ito ay binubuo ng mga electronics tulad ng pull-up resistor, current limiting resistor, protection diode at kung minsan capacitor. Ang mga electronics component na binabanggit at ipinapakita ko sa video ay para lamang sa illustration at halimbawa. Ito ay ginagamit upang mas madaling maipaliwanag kung paano gumagana ang circuit ng BCM. Maaari iba ang actual na component o design sa loob ng module. Wala tayong mahanap na available na original circuit diagram ng BCM. Kapag makahanap tayo ng original circuit diagram ng BCM, gagawa po tayo ng panibagong content upang ipaliwanag nito ng mas detalyado. Ang paliwanag na ito tungkol sa electronics component ng BCM para sa interior light system
base lamang sa aking pananaliksik kung paano gumagana ang mga electronics components sa circuit ng BCM. Sa susunod na video, ipaliwanag natin ang interior light system kung paano ito gumagana. Maraming salamat sa panonood.